Sa previous episode, si Mimo ay isang batang palaging sinasaktan ng kanyang ama-amahan at lumaki siyang may trauma. Dahil sa pangyayari na natiling mabait si Mimo at tinutulungan ang mga taong inaapi, kaso lang sa isang pagkakataon ay bigla na lang silang nasummon sa ibang mundo. Ipinatawag sila para gawing bayani at inisa-isa silang sinalang para malaman ang kakayahan na taglay nila. Namangha ang Diyosa dahil sa marami ang malakas na kandidato ang kanilang nasummon. Puwera lang kay Mimo na nakita ng Diyosa na siya ay mahina at agad na itinaboy siya at iniwasan ng lahat, pati na ang taong niligtas ni Mimo ay sinabihan siyang walang silbi at mahina. At sa pagpapatuloy, nagising ang babae nang hindi alam kung paano siya nakatulog at mukhang gustong ma-alert ni Piggy ang kanyang master sa isang bagay. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang matagpuan nila ang isang silid kung saan naniniwala si Mimo na wala ang kanyang boss. Gayunpaman, nang marinig ang tunog ng pagbagsak ay tumakbo sila palayo at ibinunyag na ang Skeleton King ay lumitaw patungo sa ibabaw. Alam nilang ito ay isang mabigat na kalaban kaya't nagdoble sila ng kanilang atensyon at alam niya na ang halimaw at alam niyang kailangang sirain ang pilak na bahagi sa ilalim ng bibig nito. Gayunpaman ay itinuro ng prinsesa na kahit ang mga saber tiger ay hindi kayang harapin ang kalaban na ito kaya't kailangan ng pag-iingat. Sinusuri ang nilalang at naniniwala si Mimo na siya ang totoong banta dito at sa kanyang unang galaw, inihayag ng prinsesa na gagamit siya ng mahika upang palakasin ang kanyang pisikal na kakayahan at lumikha ng eksklusibong mga sandata. Ngunit dahil gusto niyang panatilihin itong lihim, hiniling niya kay Mimo na huwag itong ipagkalat kahit kanino at bukod dito, humingi siya ng paumanhin kung hindi niya maprotektahan si Mimo mula sa kalaban na ito dahil hindi niya alam ang totoong lakas nito. Kaya't gusto niyang ipatakas ang bata kung kinakailangan at sa kabila ng lahat ay pinaparalisa at nilason ni Mimo ang Skeleton King ng madali, na ikinagulat ng babae matapos talunin ang halimaw ay tuwang-tuwa si Mimo na nahanap ang hinahanap niya, ang bone powder mula sa halimaw na ito na nagpapalakas sa pisikal na kakayahan ni Piggy Marrow. Tinanong ng prinsesa kung ito ang hinahanap ng bata kaso itinago ito ni Mimo at sinabing sasagutin niya ang lahat ng tanong mamaya. Pagkatapos ay itinuro ni Piggy Marrow ang isang direksyon kaya pumunta doon si Mimo at natagpuan ang isang kakaibang bagay na nagniningning, tulad ng isang mahiwagang tela o kung ano man sa loob nito. May itlog doon na gustong iuwi ni Piggy Marrow kaya tinulungan siya ng tao kahit hindi alam kung ano iyon, samantala sa ibang bahagi ng dungeon ay tinutugis ng mga Skeleton Knight ang mga mercenaryo na tumatakbo para sa kanilang buhay. Sinubukan ng isa sa mga mandirigma na talunin ang mga halimaw ngunit nabigo. Umiiyak si Sakura dahil nawala ang kanyang kamay sa laban habang inililigtas siya ng isang kaibigan na umaasang mapapagaling ng Diyosa ang malubhang sugat. Sa unahan ay hindi nakaramdam ng sapat na kumpiyansa si Aka na lumaban kaya't si Shago ang sumugod at nagbigay ng Scarlet Punch Shot na nagbasag sa unang kalansay. Sa likod ni Kira ay ginamit ni Tokuto ang kanyang sikat na Dragon Explosion upang tuluyang tapusin ang problema. Matapos gawin iyon ay inamin ng bata na hinarap niya ang mabibigat na kalaban ngunit mas malakas siya at nagtagumpay. Naabot niya ang level 24 at sa labas ng dungeon ay ipinakita ni Ash ang Dragon Eye Chalice, na nag-iwan ng mga tao sa paligid niya na humahanga at malayo sa karamihan. Tinapos ni Mimo ang kanyang gawain sa mga guho ng Mills. Tumakbo si Ceres patungo sa kanya at sinabi na magkakaroon ng pagtitipon kinabukasan kung saan tatanggap siya ng gantimpala kaya magpapalipas siya ng gabi sa bayan. Dahil libre ang prinsesa ay hiningi ni Mimo ang isang pribadong pag-uusap sa kanyang silid alas 8 ng gabi. Nagulat ang prinsesa sa pagiging diretso ng bata sa pag-aayos ng pulong, ngunit pumayag siya at bago umalis si Mimo ay nagpasalamat siya sa kanya sa pagtulong sa pagkuha ng chalice. Pagkatapos bago pa man dumating ang prinsesa ay gumawa ang bata ng matagal nang inaasahang solusyon para sa pagpapalakas ng halimaw. Dumating si Ceres sa eksaktong oras at sa simula ng pag-uusap ay isiniwalat ni Mimo na nais niyang upahan ang Paladin bilang bodyguard. Nauunawaan niyang maaaring gustuhin ng prinsesa na gamitin ang perang makukuha mula sa chalice upang maglakbay o gawin ang ibang bagay. Binanggit ni Memo ang Dragon Eye Chalice upang ipaalala sa prinsesa na tinulungan niya ito sa buong proseso at bilang paraan upang maramdaman niyang napipilitan itong tanggapin ang kanyang alok. Alam ni Memo na ito ay medyo unfair kaso hindi siya nag-aalala at ang kanyang layunin ay hanapin ang Tabu Witch sa lupain ng mga halimaw na may gintong mata, kaya't mas magiging ligtas siya kung may kasamang bihasang mandirigma sa kanyang misyon. Inihayag ni Ceres na magiging maginhawa para sa kanya ang paglalakbay sa ganitong daan dahil kailangan niyang makarating sa Duchy ng Yamato,
Ngunit dahil nagdadalawang isip pa rin ang babae at sinabi ni Mimo na maglaan siya ng oras para pag-isipan ang alok ng hindi nagmamadali, pagkatapos ay inamin ni Mimo na alam niya ang tunay na pangalan nito at ito pala ay si Sir Ashan. Binanggit rin niya na pinatulog niya ito sa mga guho ng Mills gamit ang isang spell, dahil alam niyang mahihirapan ang elf na makatulog habang nagtatago ng tunay na pagkakakilanlan nito. Matagal nang hindi natutulog ang elf kaya't naisip niya na mas makabubuti na bigyan siya ng pahinga kahit walang pahintulot. Dito inihayag ni Ceres na ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga espirito upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, kapalit nito ay kailangan niyang isuko ang kanyang kagustuhang matulog, sa madaling salita ay kailangan niyang manatiling nagigising upang manatili ang epekto. Bukod dito ay hinahabol siya ng mga banal na tagapagbantay dahil nahuli siya ng hindi handa at nadiskubre nilang siya ang paladin ng imperyo. Ngayong patay na silang lahat ay nagpasalamat siyang muli sa tao at ibinunyag ang kanyang mahahabang tainga ng elf. Nang makita ni Memo na itinigil ng babae ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan, inisip niyang nagtitiwala ito sa kanya at kinumpirma niya ito at kaya't bilang pagbawi, inihayag ng lalaki ang kanyang tunay na pangalan kaso hiniling na huwag ipagkalat kahit kanino. Bilang kapalit, hindi rin niya ipagsasabi na siya ay talagang ang prinsesa at nagkamayan sila at sinelyuhan ang kasunduan na magkasama silang maglakbay, pagkatapos ay binigyan ni Memo si Ceres ng isang asol na bato ng mahika bilang bayad para sa bagong bodyguard. Hindi makapaniwala si Ceres dahil ito'y isang Blue Dragon Gem at hindi alam ni Memo na mahalaga ang bagay na iyon, kaya't tinanong niya kung ito'y mahalaga at ipinaliwanag ni Ceres na ang mga batong ito ay nabubuo sa loob ng mga alamat na blue-eyed dragons at napakabihira. Ang halaga nito ay mas mataas pa kaysa sa Dragon Eye Chalice. Hindi maintindihan ni Ceres kung paano maaaring basta na lang ibigay ni Memo ang ganitong kahalaga na bagay. Sa pag-iisip ng reaksyon ng prinsesa ay naisip ng lalaki na masyado siyang mabait para sa kanyang sariling kapakanan. Gayunpaman ay pinagtibay niya na ang bato ay pag-aari ni Ceres at kung ayaw niya ito ay maaari niya itong itapon, kaya't tumigil na sa pagtatalo ang prinsesa at nagpasya na itago ang kanyang bayad at hiniling ni Memo na tawagin pa rin siyang Hati Skull at tatawagan niya si Ceres bilang si Mist. Napansin ni Ceres na kaunti pa lang ang alam ng kanyang kasama sa paglalakbay tungkol sa kanya kaya't balak niyang magbahagi ng higit pa tungkol sa sarili niya. Ngunit hindi interesado si Memo sa nakaraan ng prinsesa at ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagkakaroon ng isang mahalagang bodyguard sa kanyang tabi. Pinasalamatan ni Ceres ang kanyang amo sa kabutihan nito at sinabi ni Memo na siya nga ay isang cool na tao. Matapos ang pulong at habang naliligo ay nagmuni-muni ang prinsesa na dapat ay nilinis muna niya ang sarili bago makikipagkita kay Lord Toray. Nang sinabi ni Ma'am Ori na ayaw niyang malaman ang tungkol sa nakaraan ng prinsesa, naniwala si Ceres tulad ng kanyang paniniwala sa prinsesa at sa madaling araw, nagkita sila sa isang tavern para mag-agahan at dalawang lalaki sa kabilang mesa ang nagkasala sa babae sa pagsasabing isang bayaran na sundalo na ang nahuli sa kanya. Isang lalaki ang nagkomento na nakita siya na lumabas ng kwarto ng lalaki na katabi niya kahit na siya ay kasali sa pag-uusap. Sinabi ni Memo sa babae na huwag pansinin ang mga sinasabi ng mga lalaki kaya't sinabi niyang si Lord Hati Skull ay napaka-mature at upang ma-distract siya, tinanong niya si Ceres kung narinig na niya ang tungkol sa ipinagbabawal na mahika. Nang sumang-ayon si Ceres ay napansin ni Memo na palaging hinahawakan ni Ceres ang kanyang dibdib habang nagsasalita, ipinaliwanag ni Ceres na ang mga mahika na ito ay mga sinaunang spell na ipinagbawal ng Diyosa sa pamamagitan ng kautusan. Nang marinig ito ay inisip ni Memo na ipinagbabawal ni Vicious ang mga spell na ito dahil sa kanilang panganib. Matapos ang agahan ay ipinaalam ng elf kay Ma'am Ori na nakatakda na ngayon ang pagtitipon kaya umalis siya upang tanggapin ang kanyang gantimpala at sinabi niyang babalik siya bago magtanghali. Sa ilalim ng pseudonym na Hade Skull, ang bayani na inabandona ng Diyosa ng mundong ito ay patuloy na naglakbay ng mag-isa hanggang sa bumalik si Ceres. Matapos ang mga araw na kasama ang prinsesa, sa wakas ay may oras si Memo upang magtuon sa kanyang trabaho tulad ng pagpapabuti kay Piggy Marrow. Sa pagtitipon ay nakikinig si Ashan kay Cred Hurley na isang Marcus ng Mills, na nagpapasalamat sa lahat ng bisita para sa kanilang presensya at inihayag na nagdala siya ng isang wizard na espesyalista sa pagwasak ng mga ilusyon upang patunayan ang pagiging tunay ng Dragon Eye Chalice. Pagpasok sa bulwagan ay may nakakatakot na hitsura ang sorcerer at napalunok si Ceres nang makita ang malamig at kakaibang ekspresyon nito. Samantala ay binabantayan ni Memo ang oras habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang bodyguard.
Sa Alien Castle ang punong tanggapan ng mga bayani ng mundong ito ay tinanong ni Aka kung ayos lang si Sakura, at tiniyak ng Diyosa na si Vicious na muling ididikit ang kanyang kamay sa pamamagitan ng paggagamot kaso ipinapaalala niya na hindi niya ito magagawa para sa lahat. Si Sakura ay kabilang sa Rango B at iyon ang tanging dahilan kung bakit magkakaroon siya ng pribilehiyong ito. Pagkatapos ay tinanong ni Vicious si Aka kung sasama siya sa grupo ni Kira at sinabi ng babae na hindi siya makakasundo ng maayos kay Kira. Ngunit ito ang dahilan kung bakit binanggit ng entidad. Ayon kay Vicious na nagdudulot si Aka ng kaguluhan sa harmony ng Class 2 dahil sa kanyang pagiging makasarili, pilit na ipinagtatanggol ni Aka ang sarili laban sa paratang kaya't hiniling ni Vicious na kumalma siya, sinasabing maaaring isang hindi makatarungang tsismis lang ito ng ilang kaklase. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak ang Diyosa at sinisi ang sarili. Patuloy na humingi ng paumanhin si Aka ngunit inulit na hindi magandang ideya ang pagsama sa grupo ni Kira. Ipinahiwatig ni Vicious na ang desisyong ito ay katulad ng pagtalikod sa isang taong nangangailangan ng tulong. Ang sagot ni Aka ay ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang bayani ng klase sa kanyang sariling paraan, kaya't ipinasa ni Vicious ang lahat ng estudyanteng hindi pumasa sa pagsusulit kay Aka, na nangangahulugang siya ang magiging responsable sa kanilang lahat. Kung tatanggihan pa ito ni Aka ay binanggit ng entidad na wala siyang ibang magagawa kundi ang patayin silang lahat dahil nakatanggap siya ng royal decree na mahigpit na sundin ang mga patakaran, walang ibang opsyon ay tinanggap ng bayani ang alok at nang makaalis na siya, sa wakas ipinakita ni Vicious ang lahat ng kanyang galit sa batang babae. Patuloy na binabantayan ni Memo ang oras at iniisip na maaaring may nangyari kay Ceres kaya't tinanong niya ang opinyon ni Piggy Marrow. Kung sisiga ito ng 2 beses ay iniisip niyang iniwan siya, ngunit kung sisiga lang ito ng 1 beses ay iniisip niyang hindi siya iniwan. Nang 1 beses lang sumigaw si Piggy Marrow ay sumang-ayon si Memo na nasa parehong pahina sila at ang natitira na lang ay ang magtiwala na hindi siya iniwan ni Ceres dahil wala siyang dahilan para gawin iyon. Habang naglalakad ay narinig ni Memo ang mga tao sa kalye na nagsasabing ang babaeng nakahanap ng chalice ay ang prinsesa na tumakas at nagtago sa Dark Forest habang hinahabol ng Black Dragon Knights. Totoo ang mga salita ng lalaki dahil tumakbo si Ceres patungo sa kagubatan habang inaatake siya ng mga nakasakay na lalaki. Matapos pangibabawan ang kanyang espada ay tinalo niya ang unang kalaban at pagkatapos, ang pangalawa ay bumagsak sa kanyang espada kahit nasirain ang kanyang ilusyon na labis na nakakaapekto sa kanyang espiritual na enerhiya. Pinatay nito ang ikatlong kalaban, pagkatapos ay hinarap ni Ceres si Gizen at ito ang bise-kapitan ng pangkat na pinamumunuan ni Sir Orban ng Five Dragon. Hindi niya magamit ang kanyang spirit garment kaya't kailangang magtiwala siya sa mga available na espiritu. Ipinahayag ng mayabang na opisyal na may lihim na utos ang pangkat ni Orban at nais siyang patayin. Ngunit bago ito mangyari ay balak niyang ipakita sa elf kung ano ang pakiramdam ng makipag-ugnayan sa isang lalaki bago siya ipadala sa kabilang buhay. Sa pagkakataong iyon ay dumating si Memo sa tamang oras at pinapatulog si Gizen matapos siyang paralisahin at lasunin. Napag-alaman niya na siya rin ay hahabulin kung patuloy siyang makakasama kay Ceres. Kaya't nais ni Ceres na putulin ang kanilang kasunduan at sa halip na tumakas ay ibinigay ni Memo ang lahat ng kanyang mga Blue Dragon Gems sa prinsesa upang hindi siya mawalan ng mapagkukunan. Sa huli ay hiniling niya kay Ceres na tanggalin ang kanyang damit na ikinabigla ng babae. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.